diri sa Genesis chapter 17, diri nagsugod ang promise. Timana na to ha, nga ang word faith nagsugod kay Abraham. Kung wala si Abraham, walay faith. Munang gitawag si Abraham, father of faith. Okay? So munang gitawag siya father, siya ang origin, siya ang source. Ang word nga faith, sa iyahan nagikan. Ingon diri sa so verse 1, sa Genesis chapter 17, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Ingon ang Ginoo, I am the God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. No, na requirements. Before naghatag ang Ginoo og saad, before naghatag ang Ginoo og promise, no, na ay conditions. Okay? Ang condition is, walk before me faithfully and be blameless. Everything nga atong ma-attain sa gingarian sa Dios, no, kinahanglan gikan gyud sa free will. Wala ta gipugos, wala ta napugos, kundili gigusto gyud nato. Okay? Muna ang Ginoo nagaingon, no? Naghimo kog covenant sa imo. Kung mulakaw ka, matinud-anon og blameless. Kanang faithfully pagka matinud-anon gyud na. Dayon blameless dili nimo hugawan imong kaugalingon. So mao na ang condition, mao na ang collateral. Kung imong sundon ang atong kasabutan, mo nang gingon sa Ginoo, then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Wow. Kuyawa na nga saad, no? Kung kita ingon sa Ginoo ana. Abraham fell down and God said to him, mao ning gisulti sa Ginoo, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations, no? Ingon siya, maingon ang Ginoo, mahimo kang amahan sa tanang mga nasud. Grabe. Nya dayon, no longer will you be called Abram, and your name will be called Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. Kung ato nang ibutang sa Bisaya, sa ato ang lingwahe, padatuon ta ka. No? Pabungahon ta ka. Ipasinso ta ka. Lami kung isulti na sa Ginoo sa tuwa, pero actually naani connection sa tuwa. Ingon siya, I will make nations of you and kings will come from you. Magkabaton kag kaliwat nga mga mahimong mga hari. Okay, morning gwapo nga promise sa Ginoo. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generation to come, to be your God, and to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give an everlasting possession to you and to your descendants after you, and I will be their God. That is Genesis chapter 17. Kita niyo ang map sa Canaan? Kanang tibuok Kanaan, mo na ang gitawag land of promise. Kung mahisgot gani ang Bible, land of promise or promised land, Kanaan na siya. Okay? So, ang Ginoo nag-declare og promise. And once ang promise dawaton sa usa ka tawo, sa Ginoo gitawag na siya covenant. Ang requirement sa Ginoo, walk before me faithfully and be blameless. Faithfully. Kanang word nga faithfully, pagka matinud-anon, na ay faith. No? Mo man ang word faithfully. Anything nga imong gikabisihan, gitinguha, gipangandoy, in connection sa imong faith. Okay? Faithful. Kita sa trabaho, pila ka years na tang serbisyo nga wa na apil ang faith. Samot na pag sa Ginoo, no? Ang uban 20 ka tuig nang nagmaestro, nagsundalo, no? Bisag kung si sugo commander, automatic. So, kaning word nga faithfully
anything you do in the kingdom of God. Ingon ang Ginoo, pagka matinud-anon, dayon ayaw bulingi, ayaw hugawi. Kumbaga, layo sa pagpakasala. Muna ang ingon sa Ginoo. Kay kung imo nang buhaton, muna ang ingon na Ginoo, then I will make my covenant. No? Remember akong gi-preach last Wednesday about covenant. No? Ang atong Ginoo is a covenant maker. So, ang covenant sa Ginoo, kay covenant man ni siya, ang nakagwapo sa covenant sa Ginoo is everlasting to you and to your descendants. Kani nga descendants, wag itay labot ani. Israel gyud ni. No? Mga Hudiyo. Di man ta mga Hudiyo no. So, tanaw na to ron, saan na to pagsingit ana. Unya, ang promise sa Ginoo, ingon sa dito, and to your coming generation. Di arata makakumbayot ana nga blessing. Nya ingon sa Ginoo, the whole land of Canaan mo di na karon no nga ang Israel ginaatake. Unya lisod kayo sila tumbahon kay mao ni hinatag sa Ginoo. Nya take note sa word foreigner. Ug buto na unaon, di na sila taga diha. Pero kay gihatag man sa Ginoo, mo nang ilang gi-fight ang hinatag sa Ginoo. Okay? So, ingon dito nga, where you now reside as a foreigner, I will give us an everlasting possession. So, ang Ginoo nay promise kay Abraham. Pero, kana nga promise, kinahanglan na siya pakig-awayan. Kay, pag-abot biyan alides Kanaan, nabiya higanti diha. So, ang Ginoo naghatag og promise, pero una nilang atubangon, Jericho, pag uman sa Jericho, mga giants. Mao na ang promise gihatag sa Ginoo. Pero, ang nakagwapo diri, kay ingon ang Ginoo, no, nga that is an everlasting covenant. Akong i-establish sa inyo ha. Okay, so mao na ang promise ha. So, Galatians chapter 6, chapter 3, verse 6 and 9. Ingon dito, nga ang promise para sa iyang mga descendants, mga kaliwat. So, remember, dili ta Hudiyo, wa tay apil adto. Now, ingon sa Galatians chapter 3, verse 6 hangtod sa verse 9, we so also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. So, di naman ta Hudiyo, no? Para maapil ta sa descendants, para maapil ta sa kaliwat, unsay kinahanglan? Faith. Hinay man kaayo. Unsay kinahanglan? Dili tiil ha? Faith. Faith. Hinay man kaayo. Unsay kinahanglan? Dili tiil ha? Faith. Those who have faith are children of Abraham. Ingon sa verse 8, no, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Di man ta Jews, no? Actually, Gentiles ta. Nabilong ta sa Gentiles. Dili ta mga Hudiyo. Ingon dito, Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So, pwede ta maka-acquire sa blessing. Ang qualification para makadawat sa blessing, dapat mahimo tang kaliwat ni Abraham. Pero kay di man ta mahimong kaliwat ni Abraham by blood, no? Sa science, di naman ta mahimong kaliwat ni Abraham. Wa man tay dugo nga pagka-Hudiyo. Atong pagkadugo, no, ni Tibo, Ilocano, Bisaya, Ilonggo, wa gyud Hudiyo ang ilong na to, di gyud makapasar. Okay? So, ang atong himuon, ingon ang Biblia, by faith ra gyud ta mahimong kaliwat. Kung natay faith, ingon dito, katong all nations will be blessed through you, those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, mao din na nganong ang tao nganong padawaton nato sa Ginoo.
Mo din na nganong ang usa ka masakiton padawaton nato sa Ginoo kay ang gipromise nga blessing, ang gipromise nga healing, ang gipromise nga restoration, ang gipromise nga new life dito lang sa kaliwat ni Abraham. So kay di man ta kaliwat ni Abraham, kinahanglan mahimo sa tang magpakaliwat, no? Munang kinahanglan by faith padawaton sa nato ang tao sa Ginoo para mahimo siyang kaliwat ni Abraham. Naklaro ba nato? So sa ato pa karon, ang tawag sa tao nga nanginabuhi sa pagtuo, no, the just shall live by faith. So but pasabot nga ang faith dili lang ni natural faith, no? Dili ni faith sa kadaghanan. Dili ni traditional faith. Dili ni siya parental faith. Kidaghan magyong faith mutuo gani tag sugal nga wa ta kabalog mo ba nang numiruha mo gawas pero nganong pustaan gyud nato. Ang tawag nato ana natural faith. Kani nga faith ang tawag ani biblical faith, no? Nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang word of God kinahanglan madungog nato sa tingog sa Ginoo nga faith, no? Hebrews 11:6 faith nga mag-please sa Ginoo, no? So mao ni siya ang story behind nga dapat ang usa ka Kristohanon murilay sa iyahang faith diha sa Ginoo. Okay. So Joshua chapter 7 verse 1 hangtod 11 hangtod sa 12. So karon nahimo natang Kristohanon kay tungod sa atong pagtuo naay senaryo nga nahitabo gitagaan sa tamog background ganina kay nagisgot man ta karon og kaning accountability and responsibility. Okay? Ang instruction sa Ginoo katong promised land nga akong gisaad, no? Di ba nagsaad ang Ginoo, promised land. Siya kung mahimo kang faithful, dayon mahimo kang blameless. Ikaw ug imong kaliwat mag-enjoy sa promise nga blessing. Okay? Muna din ang uban na ay kanang mga prosperity preacher diha nila ni gikuha ni nga background nga hangtod karon gina ano ginila uban na take advantage na ang uban na abuse. Okay? Tungod ani nga konsepto. Now, ingon diri sa Joshua chapter 7 verse 1, but the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. So, ang kasuko sa Ginoo, si Achan nanguha, no? Naghimo si Achan og sekreto nga sala. Si Achan, nahimong compromise, nahimong disobedient, dayon nag-violate siya sa instruction sa Ginoo. Okay, para ni sa tanan, apil ko ani, ha? Sa tanan taga-church, nag-attend sa church. Ang instruction sa Ginoo sa Joshua chapter 6, okay? Keep away from devoted things so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, okay, o sa Bisaya pa ni, kay kung di mo maminaw, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. Now, ang instruction sa Ginoo, pag abot ninyo sa Kanaan, okay, ganina atong gilantaw ang background, no? Ang Kanaan is the promised land. Naghimog covenant ang Ginoo nga i-bless ta mo, apil inyong kaliwat, apil inyong mga anak, apil inyong mga apo, na i-blessing ang Ginoo. Pero naay certain condition, no? Naay condition, dapat di mo magbinuang, dapat magmatinodanon mo. So, no? Moatubang na ta, mosulod na ta sa promised land. Ang 2025, pwede din na siya mahimong promised land sa tuwa. Okay? Pwede na ito na i-claim by faith. By faith. No? Lord, this year,
akong i-claim imong promise. Pwede dita mag-pray inana. Usay mag-matter po din ato ang prayer, no? Naay prayer nga murag kanang gitawag natog makakonect gyud sa Ginoo ba nga mayon ka, Lord, di ba nag-ingon man ka? No? Di ba nagsaad man ka? Mo nang usahay day sa atong prayer, muralag kanang ritual ba? Gitawag na siya kanang traditional. Wala na ta sa dakong simbahan, pero usahay no, madungog na kuning prayer sa uban nga murag hallelujah. Wow, grabe. Okay na siya siguro sa ubang panahon, pero dapat sa usa ka panahon, pwede ta mo claim ani kay saad man ni sa Ginoo. Okay? Ako sang balikon ha. Okay, mao ni ang saad sa Ginoo, sa imong kaliwat, panalanginan ko kamo, palambuon ko kamo, no? Pauswagon ko kamo, ingon diri ang Ginoo, I will make you very fruitful. Kabalo ka ang saad, di lang ba kay Abraham? Sa imong kaliwat, sa imong mga descendants, o sa imong mga anak, maangko ninyo ang Kanaan. Maangko ninyo ang promised land. The whole land of Canaan. So, kana is covenant na sa Ginoo. Gisaad na siya sa Ginoo. Pwede day nato na siya i-claim sa ato ang prayer. Lord, di ba nagsaad ka? Okay? Nga imuming panalanginan, imuming pauswagon, pwede na to na i-claim sa Ginoo. Ang ato ang way is through faith. No? Kung mututa, mahimo tang kaliwat ni Abraham, spiritually na. No? Spiritually na. Dili na biologically. Okay? So, mo na ni. Ingon ang Ginoo, kung maabot na mo dito sa lugar nga akong gisaad, kani, karong tuiga, 2025. Kung moatubang naka sa 2025, mo ning ingon sa Ginoo, keep away from devoted things. Ato nang sabto ng word devoted things unya. So that, naagyapoy kondisyon. No? Naay kondisyon. Mo na ang atong free will, mo ning purpose nga no nagasimba ta, kay gina-train ang atong heart nga ma-incline sa will ni Lord. No? Kay naaman tay self-will. No? Naaman tay gitawag fallen nature. So, atong i-bend sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, so that you will not bring about your own destruction. Naay mga senaryo sa atong life nga kanang kadaot, kitara po day ang origin. Kanang nalubog ka sa utang, nalubog ka sa problema, na kay gubot nga pamilya, anything, no? Do di masiguro tanan kay sometimes nagsuffer ta sa mali nga desisyon sa gihimo sa atong ginikanan nga naguna sa tua, pero usahay pod kita po'y nagsugod og mali nga desisyon. Okay? Ingon dito, you will not bring your own destruction by taking any of them otherwise. Ingon ang Ginoo, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. So, madaot ka, madaot imong pamilya, plus madaot ang tibuok simbahan. Damay, no? Domino effect. Collateral damage. Now, ang nasa itong nahuna, si Achan ang nagbinuang. Pero kung akong sabton, ako aning opinion, no? Ingon sa Joshua chapter 7 verse 1, but the Israelites were unfaithful. Si Achan lang nag-trigger. Pero ang tibuok Israel naanay problema. Ang tibuok church naanay problema. Naanay compromise sa tibuok Israel. Okay? So, ingon dito, so the Lord's anger burned against Israel. Basta mo gamit na gani ang kasuko sa Ginoo nga burn, ano na gid na, extreme na lagot na kayo ang Ginoo. Kay, ang instruction sa Ginoo, ayaw hilabti ang gidevote sa Ginoo, pero si Achan nanguha. Okay. Ingon dito sa verse 11, Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. Si Achan ang nangawat, pero ang address sa Bible, they. Damay tanan. No?
So, ang ubang komentary na kauban sa ikan. Pero sa ikan ang mastermind, no? Ang ubang mga komentary, nagdala siya duha pa kakauban, ilang gikalot dito ilalom sa camp, ilang gilubong ang mga silver, gold ug mga gwapo nga mga butang. Gikawat nila sa dito sa Jericho. Okay. So nag-share ako sa background sa story, ha? Dahil ingon dito sa verse 19, mo ni ang gipanguha na ikan. All the silver and gold and the articles, bronze and iron are sacred to the Lord and must go into treasury. So katuday yung gikuha ni ikan, sacred to the Lord. Sagrado to. Dili to ordinary. Ang instruction sa Ginoo, dapat ibutang sa church treasury, sa cashier, sa caretaker, no? Sa keeper. So mo na to, nag-instruct nga ang Ginoo. Pag-abot ninyo sa promised land, nasubaybayan ba ko ninyo? Pagsulod ninyo sa Kanaan, pagsulod ninyo sa promised land nga akong gisaad, covenant to, ha? Ingon ang Ginoo, Israel have sinned, verse 11, they have violated my covenant. So karon, ang blessing sa Ginoo, wa ma-change. Kita ang na-change. Kita ray nag-violate. Ang blessing day nga para sa ato, usahay kita ra po'y nag-violate. Okay. Padayon ta. Mao na ning nahitabo. Unsa man tong word sa Ginoo nga consecrate, lahia. Okay? So, verse 12 ta again, continue ta sa verse 13. Go, consecrate the people. Tell them, no? Consecrate yourselves in preparation for tomorrow, for it is what the Lord, the God of Israel says, there are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. So, ang hedge of protection, ang wall or ang spiritual covering, muragwa nila na experience. Kaya nga naman, naay nangawat sa camp, naay nakasala sa camp, naay natintal sa camp. Okay? You cannot stand against your enemies. Kabalo biatakin sa ang atong enemies. The devil kill, to steal, and to destroy. Naagitay kaaway. Unya ang atong kaaway, no? 24 hours ang iyang pagpakigbugno. Wa say pahulay. Kita mo pahulay ta. Siya naga-take advantage siya kung kanus ata maluya. Naminaw ba ta? Naga-take advantage siya kung kanus ata maluya. Nya mo pa ni. Ang kaaway mo attack sa imuha kung asa siya last time successful. Kung asa kanya na igo sa una, dito kanya banatan. No? Nasakpan kanya, napildi kanya sa imuhang pagkabakakon, iya kang banatan dito nga tabangan kanya mamakak permanente. No? Kung naigo kanya sa finances, naigo kanya sa unfaithfulness, naigo kanya sa immorality, dito siya magbalik-balik. Kay mo na kinaiya sa yawa. So, ang Biblia nagaingon, kay inyo manggihilabtan ang devoted things. Ang King James Version, gigamit na siya nga word, a curse. Kuyawa ning word nga a curse. Kanang word nga a curse, na ay gibutang nga tunglo diha. Okay? Example, kani, pendant ni nga cross, gihatag sa ako ang lulo, no? Sa pagkakaroon, gold-plated ni siya, na siya value. Pananglitan lang kani. Kung ako ning dadon dito sa mga religious group, sa mga association niya, ilahan ning seremonyasan dito, o niya, ilang kuanon nga mahimo ning gamhanan, ilang pisik-pisikag tubig, o niya, ilang hatagag ritual, gahapon ug karon di na parehas. Pagkuha nako human sa seremonyas, ang tawag ani a curse. Sabtan ba nato? So mo na ingon ang Ginoo, katong mga a-curse nga butang inyong gihilabdan. Maunang nasuko ang Ginoo kang akan. Okay? So,
Kay inyo man gihilabtan ang accursed or devoted. Mo nang gitawag devoted kay gidedicate naman ni, no? Gidedicate. Kaning balay imong ipadedicate dito kay kay kinsa nga goddess Diana, no? Kanang imong balay dedicated na kay Diana. So di na ikaw tagiana. So accursed na ang tawag ana. So ingon ang Ginoo kay inyo man ang gilabtan, you cannot stand against your enemies. Kumbaga, nanay legal rights ang yawa mo sulod kay iyahaman to. Nya imong gihilabtan. Now, verse 15, whoever is caught with the devoted things shall be destroyed by fire along with all that belongs to him. He has violated the covenant of the Lord and has done an outrageous thing in Israel. So, kung atong mo trace, ganina, nagisgot ta sa covenant nga gihatag kay Abraham, mo din na nga ang promise nga blessing sa Ginoo sa 2025, promise na siya, covenant na siya, pero atong i-fight. Okay? Ato nang i-fight, ato nang i-claim kay ang requirements, kung mahimo kang faithful and mahimo tang blameless. Now, unsa man ang word devoted things. Now, tanawon yung mapa sa Israel, no? Kanang nadiha inyo nakita na kay yellow, munang mapa sa Kanaan, no? Nadiha ang Israel. Israel nation. Gikan sila sa Jordan, nitabok sila sa sapa. Kabalo ta sa story, no? Nga ang mga pari nitabok dito sa sapa. Unya pagtunob sa mga pari silang mga tiil sa time ni Joshua, pagsulod nila sa pagawas nila sa Egypt, ang dagat na tunga. Pagsulod na pud nila sa Kanaan, ang sapa na pud na tunga. So kaduha na tunga. Okay? Pagtabok nila ang unang syudad nga ilang giatubang, Jericho. Okay? Kita ninyong Jericho? Mao na pinakaunang syudad. Mo nagingon nga, there is Jericho in your promised land. Ang promise sa Ginoo naagi Jericho. Kanang Jericho, mga walls nga dapat nato bungkagon. Mga pader nga dapat nato gubaon. Kay musulod naman ta sa 2025, okay? Ang atong responsibility o ang atong accountability ato gini siyang i-update, no? Atong i-upgrade. Because this time ang promise sa Ginoo nga gihatag kay Abraham nga unta mag-benefit ang Israel, no? Na disqualify ang pipila, daghan na nga matay, nasuko ang Ginoo kay daghan ang nanguha sa accursed things. Ngano man na, tungod di ay kanang Jericho is a tithes to the Lord. Mao na siya ang pinakaunang syudad nga pag abot nimo sa promised land, after sa Jericho, inyo na tanan. Muna ingon sa Ginoo. Tanan nga naa sa Jericho, ako na. Muna ingon sa Ginoo. Tanan nga inyong makuha diha, wala inyo. Muna ingon dito nga it belongs to God. Devoted things. Gitawag na siya devoted things. So kanang Jericho, tanang mga spoil, silver, gold, dapat dili nyo na hilabtan kay iya na sa Ginoo. Kung ato nang i-picture, maupo din na siya sa tuang finances. Dapat gidi ay, before ta mosulod sa promised land, ang unang Jericho nga atong bungkagon sa atong life, ang atong attitude towards money. Ang atong tithing, how we handle money, how we use our money. Kung imong sabto na siya, sa Malakay chapter 3 verse 10, no? Ang Biblia nagaingon, nga curse with a curse. Kay nga naman, kana ding tithes, it belongs to God, it is dedicated to God. And giconsider na siya sa Ginoo, devoted things. Devoted means God owns it. Ang Ginoo na nag-iya na. So, ingon ang Ginoo, no? There are devoted things among you. Israel, you cannot stand against your enemy. Kung imo siyang i-connect, mo to ingon ang Ginoo, proteksyonan ta gikan sa mga pest kung mahimo tang faithful sa atong tithes. So ingon ang Ginoo, you have violated the covenant of the Lord. So, mao na manghigala no nga na-connect na nato gikan sa history ganina
Nagsugod ta sa promise kay Abraham nga ang promise nga year sa Ginoo sa tuwa karong 2025 na ay direct connection sa tuwa pong giving diha sa Ginoo. Remember Matthew 6:24, walay laing competitor ang Ginoo sa tuwang heart. Kwarta ra gyud. Walay laing rival. Walay laing kakumpetensya ang Ginoo sa heart sa tao. Sa iharag yung kwarta. So, isa na siya sa mga butang nga dapat nato i-overcome. Okay? So, Joshua chapter 6 verse 18 to 19. Mao ni ang gihimo ni Achan. And you by all means abstain. Palayo from the accursed things, lest you become accursed when you take the accursed things, and make the camp of Israel a curse, and trouble it. Okay? But all the silver and gold and vessel and bronze and iron are consecrated to the Lord. Wow. No? Kani di ay mga ginadawat na nga blessing, dili lang kwarta, mahimong hayop, mahimong tanom, or anything nga naa sa tong kamot, consecrated to the Lord. Okay? So, isa ni sa mga struggle. Now, si Achan, this time, nagtago siya, nangawat siya. Ang sala ni Achan, naibog siya. Okay? Tanawan na to. Joshua chapter 7 verse 21. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor Him. Kanining mo confess ka sa imong sala. Okay? So, kaning level kay si Achan manghigala is nahimo siyang covetous, no? Ingon dito sa 21, when I saw, so Achan saw, coveted, and took. Nakakita siya, naibog siya sa iyang heart, niya iyang gikuha. No? Tama gyud. Mind, emotion, and will. Ang iyang sala is all of Achan's iyang pagkasiya. So, sa dihang ni istorya si Joshua kang Achan, give glory to the Lord, the God of Israel. Pag ang tao day mo confess sa iyang sala, pag ang tao day ay mo expose sa iyang sala, it will give glory to the Lord, the God of Israel. Ngano maghatag mag-glory? Kay ang tibuok church maproteksyonan. Unya, na ay blessing ang Ginoo sa mga tao nga nag-confess. So, si Achan manghigala, gi-challenge ni Joshua, my son, give glory to the Lord, the God of Israel. Mo din ang importante ning public confession. Pag ang tao makasala, mag-confess siya sa pastor, mag-confess siya sa brothers and sisters, and usahay, there are cases, labi na sa mga leaders, kinalan siya mag-confess sa pulpit para din na sa iyang own benefit. Kay the devil exposed, the devil defeated. Mapildi lang ang yawa kung imo siyang i-expose. Mudaog ka sa away kung imong expose ang binuhatan sa yawa. So dapat siyang i-expose. So daghan sa tuwa diri manghigala, mahadlok mo expose. Mahadlok ta mo confess. Mahadlok ta mingon, pastor, di sa ko mag-back up karon, pastor, di sa ko mag-ministry karon, di sa ko. Ngano man? Mo ni siya pastor, na ako'y gihimo nga dautan, na ako'y gikuha nga baboy nga nasaag sa amo ang silingan niya, akong gitaguan, mga confession ba? Kana ganing kabalugi ka sa imong gihimo, naisukli sa kumpanya nga akong gidala, gigamit nako uba kaha, nakabinuang ko sa akong uyab, uba kaha, nakagihimo. So manghigala, once imo na siyang i-expose, mag-glorify ang Ginoo sa imong honest heart kay nag-confess ka. Okay? So ingon dito, no? Achan replied, it is true. I have sinned. Mo biyaning kay David, no? I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. So iyang gi-share unsa gihimo na Achan. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylon, no? Katudong pag inilugay na kay
So wall of Jericho nabungkag na, no? Gidemonstrate sa Ginoo nga guba ang mga walls, gipalinog sa Ginoo nya through trumpets pag inilugay na, no? Kinamdom na nung kusunog sa ilustri sa una, kaapilon po ko kay ang mga tao imbis nagsunog, ang mga tao nanagan pasulod nga ang fireman kay ang kalayo naman sa babaw naglisod po kung naapil ang katong mga fireman naapil pug panulod kay dito sa ubos jewelry man sa mga alahas. Mauday nagdugok ang mga tao. Nako patay stampede ni. Na ako sa gawas. No? Kung asa ang sunog ang mga tao nanagan pasulod kay nag-inilugay og kuha og mga alahas. Ingnaning nahitabo kay akan. No? Pagka bungkag na inilugay sila. Nangawat si Achan. So, in other words, naigitaguan nga sala sa Achan. So, ang iyo mo dito, when I saw the plunder beautiful robe from Babylon, 200 shekels of silver and bar of gold, weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with silver under net. So, sa ato pa, nanguha siya. To cut the story short, naigitaguan. Naa siya sulod sa church, pero naa siya gihilabtan. Okay? So, na-connection sa atong finances, napoy connection sa atuang mga tinaguang sala. Okay? So, church, ang iglesia, watod pa ang Israel, no? Gi-consecrate ni, naga-claim ta, going ta, ang atong destiny is going to the promised land. Gina-enjoy na to ang mga promises sa Ginoo, natay Moses, natay Joshua, galid sa tua, to claim promises. Okay?